pagkakainom at masama ang loob, inupahan ni Janine si Charlie, isang lalaking sa pagkakaalam niya ay nagbebenta ng aliw, upang gantihan ang kanyang nobyong nahuli niya ng bababae. Isang gabi lang nabalak niya makasama si Charlie, pero naramdaman na lang niya na nagmamagneto na siya sa pagkatao nito. She was starting to fall in love with him hard. Gusto na niya makasama ito buong buhay niya. Agad niyang kinontrol ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng ma-in love sa isang lalaking katulad nito. Kukutsain siya ng buong mundo. Itinaboy niya ito sa kanyang buhay para humanap ng isang lalaking disente. Sa kanyang paghahanap ay natuklasan niyang isa pala si Charlie sa pinakadisenteng lalaking nakilala niya. I can't be with you tonight. Uminit agad ang ulo ni Janine. Ang unang naisip niya ay ang ibaksak ng telepono, pero nakapagtimpi siya. Baka importante ang dahilan ni Charlie. Baka emergency. Medyo madrama kasi ang pagkakasabi ni Vernon sa kanya. Ano na naman ang dahilan? The usual, sagot nito. I'll be meeting with a client. Importante iyon, pero lalo lang uminit ang ulo niya. Ba't ba palagi mo nalang tinatapat niyang meeting mo sa lakad natin? 2 days ago pa natin insiniset ang lakad natin tonight. Hindi ako ang nag-set ng oras ng meeting ko ngayon, yung kliyente. You could have asked for a different time or even a different day. Janine naman, hindi ako pwedeng mag-demand sa mga kliyente. Bumilang siya ng hanggang 10, pampabawas ng init ng ulo. Gusto na naman niya ibaksak ang telepono. Saan ba kayo pupunta? Hindi ko pa alam. Ba't hindi mo pa alam? Mamaya na kayo makikita, di ba? Tatawagan ako ng kliyente mamaya. Mga 1 oras siguro bago yung meeting. Doon ko pa lang malalaman kung saan yung lugar. Most probably sa Makati yon. Taga roon ang client. But di mo na lang siya isama sa lakad natin? Janine naman, madidistract lang yung client ko at madidistract namin kayo. Saka ewan ko kung trip ng client na magpunta sa bar. Palagay ko, fine dining ang baksak namin nito. Ano ba yung client mo? Babae ba yan? Lalaki. He's 58 years old. He owns several branches of drugstores. Mercury? Hindi. Good Health Drugstore. Heard of it. Hindi gaanong kalakihan yung branches niya pero dumarami. Dito lang sa Metro Manila ay 4 na yata ang branches niya. Meron yata niya malapit sa opisina namin. Baka maagang matapos yung meeting nyo. Sumunod ka sa amin. That's what I was thinking. Mukha namang madaling kausap. Itong prospect ko. Sige na. Baka tinatawagan ka na nun. Sarcastic pa rin itong tono niya. Ingat na lang and good luck. Ingat din kayo, sabi nito. Mainit pa rin ang ulo niyang ibinaba ang telepono. Hindi naman kasi yun ang unang pagkakataon na maiindan siya ng nobyo niya sa lakad nila. Pang-4 na yata iyon o pang-5 beses. Hindi na niya matandaan. Hindi niya tinatandaan ang mga bagay na kinaiinisan niya. Iniintindi na lang niya ang nobyo niya dahil trabaho naman ang dahilan. Marketing officer ng isang bangko si Vernon. Taga-kumbinsi ito ng mga prospective depositors. Magaling ito sa pakipag-usap sa mga tao. Matamis ang dila. Kaya siguro siya ang napasagot nito. Pero hindi niya masisisi ang sarili na kung minsan ay iniisip niyang baka hindi naman siya talagang mahal nito dahil parang hindi ito gumagawa ng paraan para matiyak na makakarating ito palagi sa lakad nila. Maano ba kung minsan naman ay pagpilitan nito sa kliyente nito ang ibang oras, yung hindi kasabay ng lakad sana nila. Hindi naman siguro lahat ng kliyente nito ay napaka-stricto pagdating sa oras. Pero may palusot din ito roon. Mga big shots ang halos lahat ng kliyente ko, Janine. Pangangatwiran nito sa kanya. Minsan pinag-aargumentahan nila ang tungkol doon. Importante ang bawat minuto ng mga yon. Bawat lakad ng mga yon ay by appointment. Pag inuurong ko ang oras ng meeting namin, baka after 2 years na uli bago ako maka-accommodate ng mga yon. Sasabay na lang niya ng pag-iingos iyon pagkatapos
at napapa-amen na lang siya. Kahit minsan ay hindi pa siya nananalo sa pakikipag-argumento kay Vernon. Here we are, sabi ni Pauline habang ipinapasok nito sa loob ng compound ng pake nilang bar ang dalang sasakyan nito, isang pulang Toyota Corolla. Kasama nito sina Janine at Icy. Kaibigang matalik ni Janine ang mga ito. They met during their college days. Icy and Pauline were both working for call centers. Si Icy ay sa call center ng isang mall, samantalang si Pauline ay sa call center ng isang malaking electronics company. Siya naman ay supervisor sa isang bangko. Sa lakad sana na iyon, nila makakasama ang nobyo niya. Okay lang naman sa kanyang mga kaibigan kahit hindi nila kasama ito. Hindi rin naman kasi masyadong kasundo ng mga ito si Vernon. Minsan, hindi niya maintindihan kung bakit naiinis din ang ibang tao rito. Maayos na naiparada ni Pauline ang dalang kotse nito. Bakit dito? Tanong niya rito habang umiibis sila ng sasakyan. Akala ko sa Libis tayo pupunta. Makati to. May nagsabi sa akin ng bar na ito. Okay raw dito. Gwapo ang mga waiters. Sinundan nito ng hagik-hik ang sinabi. Hindi. Kaibigan ko ang isa sa may-ari nito. Itinawag lang sa akin kanina. Recently lang to nagbukas. So, hindi totoo na gwapo ang mga waiters dito. Tanong ni Icy kay Pauline. Icy already had a disappointed look on her face. Yun ang sabi ng friend ko. And we're here to verify it. Nakangiting sabi ni Pauline. Marami ng tao sa loob ng bar na makapasok sila. Natuwa siyang makitang walang masyadong usok ng sigarilyo ang lugar. They still managed to find a table. What's the attraction here? Tanong uli ni Icy habang naghihintay sila ng waiter na kukuha ng orders nila. Good crowd, good drinks, cute waiters, good food, tugon ni Pauline. And ledge dancing. They have that here. Wow! Namilog agad ang mga mata ni Icy. May house dancers ba sila? O pwedeng sumayaw ang iyong mga audience? They have house dancers pero may oras din daw para sa mga audience na gusto magpasikat. Anin ni Icy. Sasayaw ka? Sana. Pero nakajins ako eh. Kung alam ko lang na may ledge dancing dito, sana nag-miniskirt at tong ako. Bumungis-ngis ito pagkasabi niyon. Napaka-exhibitionist talaga. Komento ni Janine bago natigilan ng makadako ang mga mata niya sa counter. Isang lalaki at isang babae ang malambing na nag-uusap doon. Magkahawak kamay pa ang mga ito. Manakanakang hinagkan ng lalaki ang kamay ng babae na hawak nito. Hinahakan-hakan din ng lalaki sa pisngi ang babae at masuyong hinahawi ang buhok nito na tumatabing sa mukha nito. Anyong kinikilig pa ang babae tuwing dadaiti sa pisngi nito ang mga labi ng lalaki. Pareho ring may iniinom ang mga ito. They were oblivious to the people around them. Wala naman siya makita masama roon maliban sa parang pamilyar sa kanya ang lalaki. Parang si Vernon. Tama, si Vernon nga ang lalaki. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa ulo. Napansin ni na Icy at Pauline ang pagsalubong ng mga kilay niya. Sinundan ng mga ito ang tinutudla ng mga mata niya. Magkasabay pang nahindik ang mga ito na makilala rin si Vernon. Ilang saglit din silang binalot ng katahimikan bago yun binasag ni Pauline. Akala ko may meeting yan. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi niya alam kung malulumo o magwawala na sa galit na sabi niya. Obvious na nagsisinungaling sa kanya si Vernon. Niloloko lang pala siya nito. Nanlilisik pa rin ang mga matang tumayo siya. Si Vernon naman ay malambing pa rin nakipag-usap sa babae. Magkahawak kamay pa rin ang mga ito. Where are you going? Tanong ni Pauline sa kanya. Hindi siya sumagot. Ang tanging nasisip niya ay makarating sa kinaroroonan ni Vernon. Hindi nga lang niya alam kung mag-aaksaya pa siya ng oras na makinig sa paliwanag nito o susuntokin na lang niya ito bigla. Sinundan siya ni Icy at Pauline.
Hindi nagtangka ang mga ito na pigilan siya. Inis din naman kasi ang mga ito kay Vernon. Bukod pa sa may duda na ang mga ito noon pa na nambababae ang nobyo niya. Hindi naniniwala ang mga ito na palagi may nakakasabay na meeting sa isang kliyente si Vernon, kaya may pagkakataong hindi siya nasisipot ito sa mga lakad nila. Bago siya nakalapit dito ay napatingin si Vernon sa kanya. Namutla ito. Hindi ito nakakilo sa matinding pagkagulat. Ang alam kasi nito ay sa libis din ang punta nilang magkakaibigan. Ikinuyom niya ang mga kamay. Nang nasa sasakyan pa sila magkakaibigan, ay tumawag ito sa kanya at nagtanong kung nasa na sila. Ang isinagot niya rito ay papunta pa lang sila sa libis. Kasusundo lang nila Pauline at Icy sa kanya ng mga sandaling iyon at ang buong akala niya ay sa libis nga sa Quezon City ang punta nila. Kung nasabihan agad siya ni Pauline na nagbago ito ng plano, ay malamang na nasabi rin niya ito kay Vernon. Hindi sana niya ito mahuhuli sa akto dahil siguradong hindi ito dadalhin sa Makati ang kasamang babae. Malamang na ang mga ito ang magpunta sa libis. Muntik na malaglag mula sa kinauupuan nito si Vernon na marahas na dumapo sa mukha nito ang kamao niya. "Hey!" Sigaw sa kanya ng kasamang babae nito. Hindi niya pinansin ito. Nakakuyong pa rin ang mga kamay niya. Mariing pinadapo niya uli ang isang kamao sa mukha ni Vernon. She knew she punched like a man. Narinig pa niya lumagotok ang ilong ni Vernon na nasa pole ng kamao niya. May umagos agad na dugo mula roon. Napatingin sa kanila ang lahat ng tao roon. You lying son of a bitch. Dinuro niya ito nang isigaw iyon. Alam niyang namumula sa galit ang mukha niya dahil nagiinit ang mga pisngi niya. Umakma siyang susuntukin ulit ito pero pinigilan na ng kasamang babae nito ang braso niya. "Sino ka ba?" Pasigaw na tanong nito sa kanya. "I'm his girlfriend." Lanting sigaw niya rito. "Ikaw, sino?" Dinuro din niya ito. I'm also his girlfriend." Lumambot bigla ang boses nito. 2 years na kami ng sinungaling na yan. Dinuro uli niya si Vernon na noon ay hindi pa rin kumikilos. Nakatulala lang ito sa kanila ng babaeng kasama nito habang hawak ang dumudugong ilong. "Kayo? 2 days pa lang kami. We just met last week." "Janine, I can ex..." Pinigil ng pagduran niya sa mukha ni Vernon ang sinasabi nito. Tinalikuran niya ito at humakbang pabalik sa mesa nila. He deserves it. Narinig niyang pagsangayon ng isang hindi niya kilalang babaeng nasa loob din ng bar. Kasunod pa rin niya sina Pauline at Icy. Dinampot niya ang bag niya sa mesa at mabilis na tinungo ang pinto ng bar. "Uuwi na tayo?" Tanong ni Pauline sa kanya habang lumulula na sila sa sasakyan nito. "No, lilipat lang tayo ng bar," sabi niya. "I won't let him ruin our night. That's my girl." Nakangiting sabi ni Icy. Kumukulo pa rin ang dugo niya habang bumabiyahe na sila. Gusto niyang balikan si Vernon sa bar upang ipamukha rito na napaka-unfair na ginawa nito sa kanya. They transferred to another bar. Wala siyang balak na maglasing ng gabing iyon, ngunit napakalakas ng pag-inom niya. Kahit pa hindi naman nila pinag-uusapan ang katatapos lang na insidente, tahimik lang siya. Halos sina Icy at Pauline lang ang nag-uusap at tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan ng mga ito. "I still get stupid calls." Narinig niyang sabi ni Pauline. "Just last night may tumawag. Ayaw raw magsindi nung binili niyang brand new TV. Pinindot na raw niyan lahat ng buttons, ayaw pa rin. Nagsuggest ako ng mga pwedeng gawin pero nagawa na rin daw nila. Finally, I asked her, baka may diferensya yung electrical outlet nila." "Anong sabi?" tanong ni Icy. Natigilan siya. It turned out na hindi pa pala naisaksak sa outlet yung TV. Humagalpak ng tawa si Icy. Pero siya ay hindi man lang nakangiti, gayong mas mababaw ang kaligayahan niya kaysa rito. Vernon really ruined her night. Nagpatuloy lang siya sa tahimik na pag-inom. She was having cocktail drinks.
I think we should go home. Maya-maya ay nag-alalang sabi ni Pauline na makitang halos hindi na niya inaalis ang baso ng alak sa bibig niya. Bakit? Tanong niya. Nagsisimula na maging mabuhay ang lahat ng bagay sa paligid niya. The tables, the chairs, and the people around her were starting to sway. You're drunk. So what? I'm not driving. You're the designated driver. Lumagok ulit siya ng alak. Ikaw ang hindi dapat malasing. Kahit na, sabi ni Pauline bago tumayo. You get word when you're drunk. Saan ka pupunta? Tanong niya rito. Uuwi na. It is still early. I'm good for a few more rounds. Uuwi na tayo. Sabi nito bago siya hinawakan sa braso at inalalayang tumayo. Marahang inakay siya nito palabas ng bar. Hindi pa tayo bayad, sabi niya. Even the floor was starting to dance now. Icy will take care of that. Susunod na lang siya sa kotse. Hindi na siya nakatutol. Nagtungo na sila ni Pauline sa kotse. Paglabas ni Icy, ay may dala itong mango juice. Inumin mo para mabawasan ng konti ang pagkalasing mo, sabi nito sa kanya. Ininom niya ang mango juice. Nagpalipas muna sila ng ilang minuto bago umalis sa lugar na iyon. Itabi mo muna riyan. Hiling ni Janine sa nagmamanehong si Pauline. Hindi pa sila gaano nakakalayo sa pinanggalingang bar. Bakit? Basta. Tumalima si Pauline. Nagmamadaling lumabas siya ng sasakyan. She ran to the sidewalk and vomited. Humango sa kanya ang dalawang kaibigan niya. She puked again. Hinimas ni Icy ang likod niya. Sinabi na kasing huwag magpapakalasing. Pwede naman tayo mag-enjoy kahit hindi tayo magpakalasing. Hindi naman naglasing yan para mag-enjoy, ani ni Pauline. Naglulunod yan dahil sa problema. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya. Ngumiti lang siya. Nabawasan ng gusto ang pagkalasing niya dahil sa pagsuka. Tara na, yan ni Pauline. Hindi ko gusto itong lugar na ito. Bakit? May ano ba sa lugar na ito? Usisa na Icy. Pugad ng mga callboys to, sabi ni Pauline. Talaga? Namilog na naman ang mga mata ni Icy. Don't tell me gusto mong mag-avail ng services nila. Pabulong pa ring tanong ni Pauline. Ano ka? Hindi pa naman ako ganong kadesperada, no? Kung ganon, tara na't baka may lumapit pa sa atin. Baka isipin, naghahanap tayo kaya tayo naririto. Ani ni Pauline. Kaya mo na? Baling nito sa kanya. Nagpaakay na siya sa mga ito pabalik sa kotse. Hindi na gaano umiikot ang tingin niya. Mga gwapo ba ang mga callboys dito? Natatawan tanong niya kay Pauline habang nagsimula na umandar ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Hindi ko alam, sagot ni Pauline. Bakit? Hindi ka ba nakakakuha? Natatawang tanong niya. Janine, ha? Joke only, sabi niya. Isa sa mga hindi niya gusto kapag nalulukuban ng espiritu ng alak ang isipan niya ay tumatabil at dumudulas ang dila niya bukod sa kung ano-ano ang naiisip niya. Hey! Bulalas niya nang may makita. Ano na naman? Medyo inis sa sagot ni Pauline. Guwapo, tugon niya. Isang lalaki nakatayo sa tabi ng kalsada ang tinutukoy niya. Napatingin din sa lalaki sina Icy at Pauline. Callboy yan, nakangiting sabi ni Icy. Hintuan mo, utos niya kay Pauline. Itunili lang nito ang pagmamaneho. Iuwi ka na namin. Nilagpasan nila ang lalaki. Dumaan sila sa mismong tapat nito. He was standing right underneath a bright street lamp. Napasulyap din ito sa kanila. Balikan mo, utos niya kay Pauline. No, mariing tanggin ito. She unlocked the door beside her. Babalik ka o lulundag ako palabas. Of course, you're not serious. Pagdududa ni Pauline. Binuksan niya ang pinto ng kotse sa gawi niya. You'll see that I'm serious. Biglang inihinto ni Pauline ang sasakyan. Alam kasi nito na kapag ganong intoxicated siya,
kaya niyang gawin ng kahit na ano. No, go back to him. Utos uli niya rito. Bumalik sila pabalik sa lalaki na noon ay nakatayo pa rin sa tabi ng kalsada. Sumulyap uli ito sa sasakyan nila. Don't tell me, kukunin mo ang serbesyo ng lalaking iyan? Tanong ni IC sa kanya. Why not? Sabi niya. Kung kaya ni Vernon na mambabae, kaya ko rin man lalaki. Lukot na mukha na inihinto ni Pauline ang sasakyan sa tapat ng lalaki. Ibinaba ni Janine ang salaming bintana ng kotse sa gawin niya. Hi! Nakangiting bati niya sa lalaki. Mas gwapo ang lalaki sa malapitan. Sa tansya niya ay mga 5'9" or 5'10" ang taas nito. Maayos at desente naman ang suot ito. Makinis ang balat at maputi. The guy seems slightly taken aback but managed to smile back. Hi! What are you doing here? Tanong niya sa lalaki. Janine, let's go. Wika ni Pauline. Hinihintay ko yung kaibigan ko, sagot ng lalaki. A friend or a customer? Nakangiting tanong niya. Janine, saway sa kanya ni Pauline. Si IC naman ay nakangiti lang sa ginagawa niya. Customer? Nakakunot na noon tanong ng lalaki. Yeah, customer, client or guest, or whatever you call it. Ngumiti ang lalaki. Tila nasakyan agad ito ang ipinahihiwatig niya. Matagal ka na ba sa business na to? Tanong ulit niya rito. Janine, we're not even sure if he's really Hindi natapos si Pauline ang gustong sabihin nito. Ito kasi nakatingin ang lalaki habang nagsasalita ito. How much do you charge? Tanong ulit niya sa lalaki. Janine, mataas na ang boses si Pauline. Napangiti lang si IC. Hindi niya pinansin si Pauline. Sa lalaki pa rin siya nakatingin. How much do you charge for a night? How much are you willing to pay? Tanong nito sa kanya. Ikaw, pwede natin pag-usapan yan. When do we talk about it? Before or after the act? Pagkatapos, baka mahal kang sumingil. Tumawa lang ang lalaki. Kung sakali, saan mo ko dadalhin? Tanong niya rito. Ikaw ang magpapasya kung saan tayo pupunta. Binuksan niya ang pinto ng kotse. We're going to a bar. Sabi niya bago umibis. Saka hinawakan sa kamay ang lalaki at tinakay. Janine, pasigaw na sambit ni Pauline. Come back here. Relax, Pauline, sabi niya. I know what I'm doing. I'm not intoxicated anymore. Totoo ang sinabi niya. Medyo wala na ang espiritu ng alak sa sistema niya. Ang nananaig pa rin sa isip niya ay galit. Para kay Vernon. Wala naman siyang balak gawing kahalayan kasama ng estranghero. Kung kay Vernon, hindi niya ipinagkaloob ang katawan niya. Sa lalaking pang noon lang niya nakilala. Ipapakita lang niya ito kay Vernon. Gusto lang niya gumanti rito ng gabi ring iyon. Hindi pa sapat na nasuntok niya ito. Kumukulo pa rin ang dugo niya rito. Hinawakan niya sa kamay ang lalaki. Do you have a car? Umiling ito. Tawag na lang tayo ng taxi. Suggestion niya. Janine, ano ka ba? Pasigaw na tawag ulit ni Pauline sa kanya. Nakakunot na rin ang noo ni IC sa kanya. Nagulat siguro ito sa seryoso pala siya sa pakikipag-usap sa lalaki. I will be fine. Nakangiting sabi niya sa mga kaibigan. Pinara agad niya ang paparting na taxi. Lumabas na ng kotse sina Pauline at IC. Natiyak na siguro ng mga ito na seryoso talaga siyang sumama sa lalaki. Kinailangan pa niyang hatakin ang lalaki patungo sa taxi. Parang ayaw rin kasing gumalaw nito at sumama sa kanya. Nakasakay na siya at ang lalaki sa taxi. Bago pa nakalapit ang mga kaibigan niya sa kanya. Sumibad agad ang taxi. Galit yata yung mga kaibigan mo, sabi ng lalaki, habang nakalingon sa lugar ni Pauline at IC. He seemed real concerned. Bumalik na lang kaya tayo? Sarkastikong umiti siya. Ayaw mo ng customer?
Marahang tumawa ito. Ano ba ang gagawin natin? I told you we're going to a bar. What's your name? Charlie. Charlie, treat me as one of your angels. I'm Janine. Kinamayan niya ito. Malambot at makinis ang kamay nito. It was probably a necessity on his job. Magrereklamo ang mga customers nito kapag magaspang at matigas ang mga palad nito kapag hinaplos. Napangiti siya sa naisip. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Wala, tugon niya. May naisip lang ako nakakatuwa. She wanted to ask if he used lotion on his hands. Malayo na sila nang maalala niyang naiwan sa kotse ni Pauline ang bag niya. Luckily, nasa bulsa niya ng pantalon niya ang wallet niya. Okay lang ba sa'yo kung mag-uusap lang tayo? I mean, walang mangyayaring anuman sa atin. Pupunta lang tayo sa bar. Mag-uusap. Iinom ng konti. Maghahawa ka ng kamay. Aakbay-akbayan mo siguro ako every now and then. Lalo na pag nakatingin siya. Sinong siya? My ex-boyfriend. Bumuntong hinanga siya. Actually, gusto ko lang siyang pagsilosin. Nakita ko siyang may kasamang ibang babae, kaya gusto ko makita niya ako na may ibang kasamang lalaki. Kung may ayaw na ayaw yun na yung may makita nakikipag-usap ako ng sweet sa ibang lalaki. Napangiti uli si Charlie. Nagugustuhan niya ang ngiti nito. Mukha namang mabait ito. Pero lalo itong pinagmumukhang mabait ng ngiti nito. He looked very boyish. Kaya siguro nagkakalakas loob siyang hatakin ito at isama. He seemed harmless. Although, she could be wrong. Okay lang sa'yo yon? Tanong uli niya rito. Tumango ito. How much will you charge me? Sumunod na tanong niya. Pag-usapan natin yan mamaya. Parang baliwala sa'yo ang pera. Nakangiting sabi niya. Hindi naman. How old are you? 27. You don't look like it. Mukha kang 20 lang. Thank you. What are you doing in this business? Ngiti lang ang sinagot ito. Nag-aaral ka pa ba? O may pinag-aaral ka? Kapatid, pamangkin, girlfriend? Wala akong pinag-aaral. Ano natapos mo? Second year college. Nakikita niyang hindi komportable sa pag-uusap nila si Charlie. Sayang. Anong kurso mo? Engineering? Civil? Talaga? I almost took up that course. Medyo tumbuis kasi ako noon eh. Sa bagay, hanggang ngayon naman, nanununtok ako pag galit. Bumangising siya pagkatapos. Ano na lang kinuha mo? Economics. Like my mother. Bakit nga ganito ang trabaho mo? Wala ka bang ibang skills? Ikaw ba ang breadwinner sa family mo? Matipid pa rin ang sagot ito. Hindi naman. He was soft-spoken. May kamag-anak ka bang nasa ospital? Umiling lang uli ito. Sige na nga. Hindi na kita pipilitin mag-elaborate tungkol dyan. Do you have lots of customers? Siguro, sagot niya sa sariling tanong. You're cute. Marahang tumawa ito. Minsan meron, minsan wala. Are you good in bed? Namula ito. Are you a good kisser? Tanong uli niya. Hindi ko alam. Ano ba sinasabi ng mga customers mo when you kiss them? Wala naman silang sinasabi. Hindi nawawala ang ngiti sa mukha nito. Hindi ka siguro magaling kaya wala silang sinasabi. Tumawa siya. Bigyan mo nga ako ng sampol para ako na magsabi sa'yo kung magaling kang humalik. Sabi niya bago nanunod yung inilapit ang mukha niya rito. Ilalayo niya ang mukha niya at sasabihin niya rito nagbibiro lang siya kapag nagtangka itong halikan siya. Pero nakatingin lang ito sa kanya. Hindi ito nagtatangkang hagkan siya. Parang gusto tuloy niyang mapahiya. Didn't she look desirable to him? Weren't her lips kissable?
Baka na-turn off ito sa hininga niyang amoy alak. Siya na ang naglayo ng mukha niya rito. Maya-maya pa ay natanaw na niya ang pakay niyang bar. Disappointed si Janine nang hindi na nila nadatnan ni Charlie sa bar si Vernon at ang kasama niyang babae. Halos iba na rin ang crowd na nasa bar ng mga sandaling iyon kumpara kaninang naroon silang magkakaibigan. Ilang oras na ba kasi ang nagdaan? 2 oras na mahigit. Mag-aalas 10 na ng gabi. Ordinaryo na kay Vernon ang magtagal ng 4 na oras sa isang bar. Pero may mga insidente na kabubukas pa lang ng isang bar ay pumapasok na ito roon at lumalabas lang kapag magsasara na iyon. But then, today was a different day. Napahiya kasi ito kaya umalis. Lumipat din siguro ng lugar o tumakbo na sa ospital. Hindi niya alam kung gaano ang naging pinsala ng ilong nito. O baka naman may milagro ng ginagawa ito kasama ng babae. Gusto ulit niyang magingit. Niyaya na lang niyang uminom si Charlie. Hindi ito tumanggi. Pero nagpauna na ito ng salita na hindi ito malakas uminom. Kapag galit talaga siya ay hindi siya makapag-isip ng husto at ng wasto. Hindi niya kilala ito. Kung hindi siya galit at hindi siya makainom, hindi lang siya magdadalawang isip bago makipag-inuman dito ng sila lang dalawa lang. Baka 1,000,000 pag-iisip ang gagawin niya. Lalo pa na alam niya kung anong klase ang trabaho nito. Malay ba niya kung hustler ito? O kaya ay isang rapist? Or worse, a killer? Pero hinayaan niyang talunin siya ng emosyon niya. Mukha naman kasing harmless ito. But then, looks could be deceiving. Dahil galing na sa pag-inom, mabilis siyang tinablan ulit ng espiritu ng alak. Muntik na siyang matumba nang tumayo siya upang magtungo sa restroom. Nakaalali agad sa kanya si Charlie. Tinanggal niya ang kamay nito na nakahawak at nakalalay sa kanya. Don't worry, kaya ko pa. Of course, she was lying. Muntik ulit siya matumba pagkaraan lang ng ilang hakbang. Nahalikan na siguro niya ang sahig kung hindi siya nakahawak sa kalapit na mesa. Tumakbo uli agad sa tabi niya si Charlie. Sasamahan na kita. Hanggang sa loob? Ngumiti uli ito. Hanggang labas lang. Mukhang totoo ang sinabi nitong hindi ito gaanong umiinom. Pinamulahan na ito ng muka, gayong nakita niyang umiinom dili ito. Baka nakakasampung baso na siya, ay nakakalahati pa lang ito. Naghihintay ito sa kanya na lumabas siya ng restroom. Agad siyang inilalayan nito. Si Vernon, hindi niya natatandang inhatid siya nito sa restroom at hinintay sa paglabas niya kahit minsan. May iiwan lang ito sa mesa nila. Ito ang malakas uminom. Kung sa bagay, hindi pa naman siya nalalasing ng ganon habang kasama si Vernon. Gusto ko na umuwi, sabi niya habang bumabalik sila sa mesa. Everything around her was starting to sway again without music. Babayaran ko muna yung bill natin, sabi ni Charlie. Nasa bulsa ko yung wallet ko, kunin mo. Utos niya rito. Inuupo siya nito. She shut her eyes, hoping that it would lessen the effect of the alcohol. But it did not. Nang malaya na lang niyang nasa loob na siya ng isang taxi. Where are we going? Tanong niya kay Charlie ng mga sandaling iyon ay katabi niya sa backseat. Iuwi na kita. Thanks. Usal niya bago ulit siya pumikit. Nasa isang kama na si Janine na magising. Umaga na. Nasa loob na siya ng isang kwarto. Masakit ang ulo niya. Parang may batong nakasalpak sa loob niyon. Nakaupo siya sa isang silya sa paanan ng kama. Nakatingin sa kanya si Charlie. Tila nagbabantay. May nakahanda agad nitong ngiti para sa kanya. Nasaan tayo? Wala pa sa huwesyong tanong niya. Nasa motel. Saka lang siya nagulantang. Napaigtad si Janine mula sa pagkakahiga. Anong ginawa mo sa akin? Tanong niya kay Charlie. Wala. Malumanay na sagot nito. Walang nangyari sa atin? Wala. Pinakiramdaman niya ang sarili. Mukha namang wala talaga nangyari. Kung ano ang suot niya ng nagdaang gabi
ay iyon pa rin ang suot niya hanggang ngayon. Walang nabago sa ayos ng kakasuot niya. Bakit tayo napunta rito? Nag-pass out ka habang nasa taxi tayo, kwento ni Charlie. Okay lang sana na matulog ka, pero hindi mo pala sasabi ang direksyon ng bahay nyo. Ginigising kita, pero ayaw mo namang magising. Tiningnan ko ang wallet mo pero puro pera ang laman at saka ATM at credit cards. Walang ID na may address ka o kahit telepono man lang. Nasa isang wallet niya sa bag na naiwan niya sa kotse ni Pauline ang mga IDs niya. Nahiya naman akong iuwi kita sa amin pagpapatuloy dito. Kaya dinala na lang kita rito. Dito rin ako natulog pero dito ako sa lapag. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tumango ito. Bakit basa ang buhok mo? Tanong niya rito. Kaliligo ko lang. Baka gusto mo rin maligo. Bigla siya nakaramdam ng panlalagkit ng katawan. She really needed a bath badly. Pero gusto niyang makauwi. She didn't relish being alone with a stranger inside an unfamiliar room. No, thank you. Pero gusto ko na umuwi, sabi niya habang tumatayo. Napatingin siya sa malaking salamin ng kalapit na dresser. She really looked disheveled and smelly. Parang dapat na talaga siya maligo. Pero wala naman siyang dalang pamalit sa suot niya. Parang nabasa ni Charlie ang iniisip niya. Kahit di ka magpalit ng damit, magiging presko pa rin ang pakiramdam mo. Nag-isip pa rin siya. Talagang naaasiwa siya. Nasaan ang tuwalya? Tanong niya rito. Meron sa banyo. Humakbang siya patungo roon. Diyan ka lang, ha? Sabi niya rito bago siya pumasok sa banyo. May lock ang banyo. Ang balak niya ay bilisan ang paliligo. Pero nang masayaran ng malamig na tubig ang katawan niya, ay parang ayaw na niyang umalis sa tapat ng shower. Nawaglit sa isip niya na may kasama siyang lalaki sa loob ng kwarto. Iyon ding hinubad niya ang isinuot niya. Dinatnan niyang nakatayo sa tabi ng bintana at nakatanaw sa labas si Charlie. Uuwi na tayo? Tanong nito nang malingunan siya. May iniisip ka bang gagawin natin dito? Tumawa ito. Wala. Nahawa siya sa pagtawa nito. Curious lang ako. Bakit wala kang ginawa sa akin kagabi? Bakit naman ako may gagawin sa'yo? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Napakaganda mo. Hindi niya alam kung bakit natuwa siya sa sinabi nito. Bakit wala kang ginawa sa akin kung maganda ako? Hindi ko ugaling manamantala. Kinuha ko ang serbisyo mo. Hindi ka ba nag-e-expect na dapat ay may mangyari sa atin? Sinabi mo sa akin kagabi na pagsisilosin mo ang iyong ex-boyfriend. Oo nga pala. Kinuha ko ang serbisyo mo. Hindi ka ba nag-e-expect na dapat ay may mangyari sa atin? Sinabi mo sa akin kagabi na pagsisilosin mo ang iyong ex-boyfriend. Oo nga pala. Kung may ginawa ko sa'yo, ano ang gagawin mo sa akin? Kung makakasurvive ka sa mga kakalumot at suntok ko, magkikita tayo sa korte. Tumawa uli ito. Tama lang pala yung ginawa ko. Talagang tama. Hinagilap niya ang wallet niya. Magkano? Ang alin? Yung abala ko sa'yo? Wala yon. Anong wala yon? Naisturbo na kita ng todo kagabi pa tayo magkasama. Wala naman nangyari sa atin. Bayaran mo na lang tong kwarto. Hindi sapat ang perang dala ko rito. Kung may nangyari sa atin, ikaw ang dapat magbayad dahil jackpot ka sa akin. Nakangiting sabi niya. Alam ko. Humugot siya ng pera mula sa pitaka niya. Pamasahin na lang at pambayad sa kwarto ang itinira niya. Iniabot niya ang pera kay Charlie. Pag kulang pa yan, sumama ka sa bahay at dadagdagan ko. Huwag na lang. Bahagyan tumaas ang isang kilay niya. Hindi maliit na halaga ang ibinigay niya rito.
Bakit ba? Wala naman akong ginawa. And I'm thankful for that. Ngumiti uli ito. Wala na siyang duda ngayon na napakagalantin nito sa ngiti. Kung naipagbibili ang ngiting ipinupukol nito sa kanya, milyonarya na siguro siya sa dami ng ngiting ibinibigay nito sa kanya. Hindi naman ako masyadong naabala. Nag-enjoy pa nga ako kasama ka. Kung naipagbibili ang ngiting ipinupukol nito sa kanya, milyonarya na siguro siya sa dami ng ngiting ibinibigay nito sa kanya. Hindi naman ako masyadong naabala. Nag-enjoy pa nga ako kasama ka. Hindi na niya binawi ang kamay niyang nag-aabot ng pera dito. Nag-enjoy ka bang pagmasan ako buong magdamag? Ngumiti lang uli ito. Wala kang pera ngayon dyan sa bulsa dahil hindi ka nagkaroon ng customer dahil sa pagsama sa akin, sabi niya. Sige na, kunin mo na to. Pag ibinalik ko sa pitaka ko to, hindi ko na ito kukunin, pananakot siya rito. Ibalik mo na yan sa pitaka mo para makalis na tayo. Seryoso ka? Tumango ito. Ba't ayaw mo ng pera? Tanong niya rito. Ngiti lang ulit ang isinagot ito. Hindi ba? Kaya ka nga nagpapakahirap tumambay doon sa lugar na yon kahit pa malaki ang tsansa na mahuli ka ng pulis dahil dito? Tapos tumatanggi ka? Kikitain ko rin naman yan. Ibabalik ko na to sa wallet ko, babala niya. Ngumiti na naman ito. Ibalik mo na, tara na. Ibinignan niya ang pera sa pitaka niya. Bahala ka. Pagkatapos niya magbayad sa room attendant, ay lumabas na sila ng kwarto. Sumabay si Charlie sa pagsakay niya sa taxi na naghihintay. Inuna siyang ipahatid nito sa bahay nila. Mag-aalas 8 na ng umaga na makauwi siya. Hindi na ito bumaba ng taxi. He was again smiling at her as the taxi was speeding off from her. He shortly waved at her. She waved back. He really was good looking. Mabait pa. Dalawang katangian na hinahanap niya sa isang lalaki. But Charlie's job, especially now that she was sober, made her cringe. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya at ng mga kaibigan niyang kapag nagkaroon siya ng nobyong ang trabaho ay tulad ng kay Charlie? Baka lahat ng pangungutya ay abutin niya. Baka hindi na siya kausapin ng mga kaibigan niya. Baka itakwil siya ng pamilya niya. Sinundan ka namin ni IC kagabi, Janine. Sabi sa kanya ni Pauline habang magkausap sila sa telepono. Nasa bangko na siya. Mag-aalas 3 na ng hapon. After lunch na siya pumasok. Nasa opisina na rin ito si Pauline. Tinawagan niya ito para makahingi ng paumanhin. Malaki ang kasalanan niya rito at kay IC. Tinawagan niya ito para makahingi ng paumanhin. Malaki ang kasalanan niya rito at kay IC. Pero naaksidente kami. May nabangga kami while crossing an intersection. Hindi naman grabe pero hindi agad kami nakakawala sa tao na bangga namin. Maarte eh. Tumawag pa ng pulis. Sorry to hear that. Hingi uli niyan paumanhin dito. Hayaan nyo. Hindi na ulit ako maglalasing pag masama ang loob ko. Sorry to hear that. Hingi uli niyan paumanhin dito. Hayaan nyo. Hindi na ulit ako maglalasing pag masama ang loob ko. We're worried sick sa'yo kagabi. Pagkagaling namin doon sa aksidente, ay hinanap ka namin. Bumalik lang kami roon sa bar na kinakitaan natin kay Vernon. Pumunta kami roon pero wala na kayo. Nagtanong kami sa mga waiters doon. Sabi nga nila, nagpunta nga kayo roon pero umalis na kayo. Tumawag kami sa bahay nyo pero hindi ka pa rin daw umuwi. Buti hindi nagulat si na mama. Ang alam nun, kasama nyo ako. Yung bago nyong katulong ang nakasagot sa akin. Hindi ako nagpakilala. Lalo kami nataranta ni IC nang malaman namin hindi ka pa umuwi. Takot na kami. Baka mamaya, killer pala yung kasama mo at sinasakal ka na. Natawa siya ng marahan. Tapos sa mga 2, nakatanggap ako ng tawag mula sa papa mo. Hinahanap ka. Duktong nito. Anong sabi mo? Sabi ko kasama ka namin pero natutulog ka.
Buti hindi na pumilit na gisingin niyo ko para makausap ako. Hindi. And thank God for that. Saan niyo pa ako hinahanap? Would you believe? Isa-isa namin tinawagan ang mga motel sa Metro Manila at tinanong kung may guess silang kapangalan mo. Pero wala naman daw. Sabi ni IC. Baka nakaregister ka sa ibang pangalan. Nasa motel nga kami ni Charlie kagabi. Oh my God. Shock, sabi ni Pauline. Natahimik muna ito na ilang saglit bago uli nakapagsalita. Why did you do that? Huwag kang mag-hysteria dahil wala naman nangyari. Wala nangyari? Wala. Totoo? Totoo. Bakit kayo pumasok sa motel kung wala naman pala kayong gagawin? Ganito ang nangyari. Nagbalik nga kami sa bar pero wala si na Vernon doon. Uminom na lang kami dahil masama nga ang loob ko. Dire-diretso ang inom ko as if malulunod ng alak ang galit na nararamdaman ko. Nalasing uli ako. Ihahatid na sana ako ni Charlie. Charlie ang name ng guy na kasama mo? Putol ni Pauline sa pagsasalita niya. Oo. Ano nangyari nung ihahatid ka na sana niya? Nagpasot ako sa taxi. Ginigising daw niya ako. Ayaw naman akong magising. The unfortunate thing was, hindi ko pa nasasabi kung saan ako nakatira. Wala akong dalang kahit isang ID. Naiwan mo sa kotse ko yung bag mo at yung cellphone mo. Yun na nga. Kaya hindi alam ni Charlie kung saan niya ako ihahatid. Ayun, dinala na lang niya ako sa isang motel. Doon na rin siya natulog sa motel. Sa isang kwarto lang kayo natulog? Oo. Oh my. Nahiya raw siyang kumuha ng isang kwarto para sa amin. Dahil hindi naman daw siya magbabayad. Saka gusto raw niya akong mabantayan habang natutulog ako. Baka raw mamaya, nag-sleepwalk ako. Magkatabi kayo sa kama? Hindi sa lapag siya. Nagsasabi ba siya ng totoo? Mukha naman, mabait siya. Paano ka nakakasigurong wala siyang ginawa sa'yo habang tulog ka? Mararamdaman ko naman yon. Anong ginagawa niya nang magising ka? Nakaupo lang, parang binabantayan ako. Fully clothed? Fully clothed siya at fully clothed din ako. Walang nagbago sa suot ko. Alam ko kung may botones na na-unbutton o zipper na hindi na ibalik ng maayos ang pagkakasara. Maganda kung ganun. Swerte ka na mabait siya. Swerte talaga ako na siya nakasama ko kagabi. Mabait at guwapo. You're talking like you are already infatuated with him. I like him, but I hate his job. You like him? I mean, I like his personality. Sabi ko nga sa'yo, mabait at hindi mapagsamantala. Kung naiba-iba siya, baka na-rape na ako. Napagnakawan pa. Baka napatay pa ako. Baka hindi ka na swertihin the next time. Kaya huwag mo nang uulitin yon. Hindi na po. Masamang masama lang talaga ang loob ko kagabi. Hindi na mauulit yon. Hindi na ako maglalasing uli. Tandaan mo yan. Siguro naman, yung susunod kong boyfriend, hindi ko na mahuhuli sa aktong pinagsisinungalingan ako at may kasamang babae. Imagine, hindi siya sumama sa akin dahil makipagkita lang pala siya sa ibang babae. Bumaba tuloy ang tingin ko sa sarili ko. So, officially, wala na kayo ni Vernon? What do you expect? Susuntuin ko lang ulit siya pag nakita ko ulit siya. Kahit pa lumuhod at magmakaawa siya sa'yo para magkabati lang kayo? Kahit pa mag-suicide siya sa harap ko, hindi ko na siya mapapatawad. Tumawa si Pauline. Matindi talaga ang galit mo. Sa bagay, parang hindi naman kita kilala. Masama ka nga palang magalit. Pag nagalit ka, it will take a century bago mo mapatawad yung taong nagpagalit sa'yo. Depende sa kasalanan. Pag mabigat, it will really take 100 years bago ako makalimot. Pag maliit lang naman ang kasalanan mo sa akin, it will only take a bottle of perfume. May bisita ka kanina rito, Ate Janine. Salubong sa kanya ng kapatid niyang si Kathleen. Pag uwi niya, kinagabihan galing sa opisina. Mas bata ito sa kanya ng 3 taon. 21 lang ito.
Nag-aaral pa ito at pagdodoktor ang kinukuha nitong kurso. Sino? Tanong niya habang umaakyat sa hagdanan. Patungo siya sa kwarto niya. Si Charlie. Natigilan si Janine. Bakit daw? Dumadalaw lang daw, tugon ni Kathleen. Tara, dito sa kwarto ko tayo mag-usap. Iyaya niya sa kapatid bago magtungo sa kwarto niya. Sumunod ito sa kanya. Pagpasok sa kwarto ay naupo siya sa gilid ng kama niya. Papakinggan na muna niya ang kwento ng kanyang kapatid bago siya magbihis. Pinaupo niya ito sa tabi. Anong oras siya dumating? Mga 2:00. Parang nagulat nga na pumasok ka. Sinong umistima sa kanya? Ako, saka si Mama. Ano-ano ang napag-usapan nyo? Sinabi ba niya kung paano kami nagkakilala? May nagpakilala lang daw sa inyo. Nanliligaw ba sa iyo yun? Cute siya. Hindi. Magkaibigan lang kami. Ano pa napag-usapan nyo? Hindi makwento eh. Maiksi lang kung sumagot. Pero smiling face siya. Mukhang mabait. Ano bang mga itinanong mo sa kanya? Saan siya nagtatrabaho? Anong sabi niya? Sabi niya, civil engineer siya. Napangiti siya. Marunong din pala mambola. Sa loob-loob niya. Saan daw siya nagtatrabaho? Gusto niya malaman kung ano ka-creative o ka-imaginative si Charlie sa pagbuo ng kwento. Ibinigay niya yung name ng company niya pero nakalimutan ko. Mukha ba siyang engineer talaga? Oo naman. Mukha siyang professional. Bakit? Wala lang. Hindi ba siya engineer talaga? Kung hindi siya engineer, ano ang trabaho niya? Hindi ako magugulat kung sasabihin mong priest siya. Priest? Natawa siya. Hindi siya priest. Engineer nga siya. Tumango-tango ang kapatid niya. Mukha rin siyang engineer talaga. Hiningi nga pala niya yung cellphone number mo. Ibinigay mo? Ano naman ang kagulat-gulat doon? Ang nakakagulat magkaibigan kayo. Tapos, wala siya ng cellphone number mo? Meron ako number sa kanya. Pagsisinungaling niya. Baka nagpalit siya ng SIM. Sambit ng kapatid niya. Si Mama, ano impression sa kanya? Nababaitan din sa kanya. At saka, kagagwapuhan. Sana raw, nanliligaw yun sa'yo. Alam mo naman si Mama, nakangiting sabi ni Kathleen. Asar kay Vernon. Maski naman ako, mayabang kasi, dagdag nito. Matuwa ka na dahil wala na kami ni Vernon. Wala na kayo? Kailan pa? May ekspresyon agad ng katuwaan sa mukha nito. Kahapon lang. Bakit? Hindi mo na matiis ang kayabangan niya? Nahuli kong may ibang babae. Sabi ko na nga ba tama ang hinala ng lahat na may iba pa siyang girlfriend bukod sa akin. Di pwede na nga pala manligaw sa iyo si Charlie. Hindi manliligaw sa akin yun. At saka, manligaw man sa akin yun, hindi ko sasagutin. Bakit naman? Callboy yun Ano kaya kung sabihin nga niya yun sa kapatid niya? Malalaglag siguro ito sa pagkakaupo nito. Mukhang pari. Mukhang kagalang-galang. Pagkatapos, nagbebenta pala ng aliw. Pero napakabait ni Charlie. Para ipagkalat niya ang kasiraan nito. Hindi siya pinakitaan nito ng masama habang kasama niya ito buong gabi at magdamag. Wala lang. Hindi ko siya type. Pagsisinungaling niya bago tumalikod sa kapatid niya. Hindi mo type? Parang hindi makapaniwalang tanong nito. Nagsimula na siya magbihis. Tumabas na ito ng kwarto niya. Pagkasara nito ng pinto ay tumunog ang cellphone niya. Isang hindi niya kilalang numero ang nagpadala ng mensahe. Hi, good PM. Number ba ni Janine to? May kutob na siya kung sino ang nag-text. Pero nagtanong pa rin siya, sino to? Mabilis ang naging sagot nito. Si Charlie. Si Janine to? Oo. Hi, kumusta na? Mabuti. Maya-maya ay tinawagan na siya nito. Sinagot niya ito, kumusta na? Ulit ito sa pangumusta sa kanya. Mabuti. Ulit din niya sa sagot niya kanina.
Nasa bahay ka na? Oo. Ikaw? Nasa bahay rin. Hindi ka magtatrabaho ngayon? Marahang tumawa ito. Hindi ko pa alam. Napuyat kasi ako kagabi. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ka ba natulog kagabi? Binantayan kasi kita. Ba't mo ba ako binantayan? Umuungol-ungol ka kasi kagabi. Parang nananaginip ka ng hindi maganda. Baka ka po mauwi sa bangungot. Gigisingin kita kung sakali. That was sweet. Hindi ba ako tumigil sa pag-ungol? Tumigil din. Hindi ka pa rin natulog? Hindi na. Binantay na lang kita. She was really starting to get really impressed with him. Talaga bang mabait ito? O baka naman nagbabait-baitan lang. Pero bakit naman ito magbabait-baitan sa kanya? Para masamantala siya? Pwede na siyang pagsamantalahan nito kagabi, pero hindi nito ginawa. Malabo rin gusto siyang pirahan nito. Tumanggi ito sa iniabot niya kagabi. At saka hindi naman siya mayaman. Sa itsura nito, mas marami itong mabibigtamang matronang talagang mayaman. Yung kayang ibigay ang anumang gustuhin nito. Bakit ka tumawag? Tanong niya rito. Gusto ko lang malaman kung okay ka na. I'm okay. Galing ako riyan kanina. Oo nga raw, akala ko hindi ka papasok. Maraming trabaho eh. Sino niyang kausap mo? Narinig ang tanong ni Kathleen. Lumingon siya rito. Nakatayo ito malapit sa pinto ng kanyang kwarto. Si Charlie, sagot niya. Hi Charlie. Malakas ang boses na kausap nito kay Charlie. Hi raw, sabi ni Kathleen. Baling niya sa cellphone. Hi rin ka mo, ani ni Charlie. Wala nang boyfriend si ate. Malakas pa rin ang boses na sabi ni Kathleen. Pwede mo nang ligawan. Shhh! Saway niya sa kapatid niya. Ano raw? Tanong ni Charlie. Wala. Kumusta ka na raw? Pagsisinungaling niya. Nilingon niya ulit si Kathleen. Doon ka na muna sa labas. Nakikipag-usap ako rito. Isara mo yung pinto. Tumalima ito. Natahimik na sa kabilang linya si Charlie. Charlie? Narito pa ako. Akala ko nakatulog ka na riyan. Yun nga ang gusto ko sanang gawin. Huwag na muna magtrabaho ngayon. Baka nga hindi na. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho? Maganda naman ang trabaho ah. Ano maganda riyan? Engineer ako, di ba? Oo nga pala. Napangiwing sabi niya. Bilib na bilib nga sa'yo si Kathleen. Akala totoo. Tumawa lang ito. I'm serious, sabi niya. Hindi maganda yung trabaho mo. Baka magkasakit ka pa riyan. Titingnan ko kung may makikita ko ibang trabaho. Huwag mong tingnan. Gawin mo. Okay, gagawin ko. Kasunod niyon ay nagpaalam na si Charlie. Baka raw naiistorbo na siya nito. Hindi na niya ito pinigilan dahil narinig niyang tumatawag na mula sa baba si Kathleen. Handa na raw ang hapunan. Nasa hapag na ang kanyang ina, ang kanyang ama at si Kathleen nang bumaba siya. Wala pa ang panganin nila na si Patrick. Matanda ito sa kanya ng 3 taon. Tinawagan ka raw ni Charlie. Tanong sa kanya ng kanyang ina habang kumakain sila. Opo. Sino si Charlie? Tanong ng kanyang ama. Kaibigan ng anak mo, engineer. Napangiwi siya sa tinura ng kanyang ina. Engineer, wish ko lang. Ano ang tungkol kay Charlie? Bago mong boyfriend? Tulad ni Kathleen at ang kanyang ina, medyo asar din ang kanyang ama kay Vernon. Tuwing mapapag-usapan nila si Vernon noon, ay hinihimok siya nitong palitan ito at iyong hindi mayabang. Hindi po, aniya. Wala na po sila ni Vernon, Papa. Wika ni Kathleen sa kanilang ama. Totoo? Tila hindi makapaniwala ang kanilang ama. Sa kanya ito nakatingin. Tumango siya. Sa wakas, komento nito. Halata ang katuwaan sa mukha. Si Charlie, hindi mayabang. Ani ni Kathleen. Mabait na bata yon, segunda ng kanyang ina. Nakausap niyo na ba? Tanong ng kanyang ama. Nagpunta rito kanina, Papa, sabi ni Kathleen. Bakit nagpunta? Nanliligaw? Tanong ng kanyang ama. Everyone in her family had the same mindset. Kapag may naligaw na lalaki roon sa bahay nila,
na siya ang hinahanap ay iniisip agad ng mga itong manliligaw niya. Bilang lang kasi ang kaibigan niyang lalaki at halos lahat ng lalaking naliligaw sa bahay nila ay laging ang pag-akyat ng ligaw ang sadya sa kanya. Nangyari na din naman kasi noon na may umakyat ng ligaw sa kanya kahit pa nobyo niya si Vernon. Hindi po, tugon niya. Magkaibigan lang po kami. Pero may balak ba? Hindi ko po alam. Ano ang hitsura? Gwapo, sabi pa ni Kathleen at ang kanilang ina. Natapos ang hapunan nila ng gabing iyon na wala silang paksa kundi si Charlie. Nagkakandasabit-samid na siguro ito. Pagkakain ay magkakasama silang nanood ng telebisyon sa sala. Mabuti na lang at may inuwing CD si Kathleen. Pinanood nila iyon. Kung ordinaryong programa lang sa telebisyon ang panunuorin nila, ay tiyak na magchichismisan lang ulit silang mag-anak at malamang na si Charlie pa rin ang topic nila. Baka matukso na siyang ipagtapat kung anong klaseng tao si Charlie para matigil lang ang mga ito sa kakareto sa kanya nito. Disente, isa iyon sa mga katangiang palagi niyang hinahanap sa mga lalaking gustong pumorma sa kanya. At hindi ganon si Charlie. Mukha lang disente ito. Baka ligawan ka nun, Janine, sabi ni Pauline sa kanya habang nasa loob sila ng isang coffee shop sa loob ng isang mall. Kasama nila si IC. Namili lang sila ng ilang gamit. Hindi siguro, aniya. Ako? Yun din ang hula ko. Liligawan ka nun. Yung pagdalaw niya sa bahay nyo, pasakali lang yun. Mabait lang yung tao. Tinignan lang naman niya kung okay na ako. What if ligawan ka niya? Tanong ni Pauline. Ayokong isipin yan. Pero napakalaki ng posibilidad. Kaya dapat ngayon pa lang ay paghandaan mo na. Babastidin ko siya. I think that's the logical thing to do. Kahit sino mang babaeng may pinag-aralan na may magandang trabaho at galing siya sa mabuting pamilya, ay ganun din ang gagawin. Hindi pa naman ako desperada sa lalaki. Magbo-boyfriend ako ng construction worker, pero hindi ng male prostitute. Kung totoo mabait siya, walang problema. Ani ni Pauline. Pagkabasted mo roon, mawawala na lang bigla yun. Hindi ka na uli iistrobehin. Kung hindi siya totoong mabait, problema yun. Baka ipagkalat niya na minsan ay nag-check-in kayo sa isang motel. Huwag mo naman akong takutin, Pauline. Pwede mangyari yon, Janine. Ba't naman kasi ipinaalam mo pa sa kanya yung bahay nyo? Sabi ni IC. Sana, wala na kayong communication ngayon. Nagpresenta siyang ihatid ako. Nahiya naman akong tanggihan. Baka araw-arawin ganyan, puntahan sa bahay nyo. Hindi naman siguro. 3 days na mula nang pumunta siya sa bahay, hindi pa siya bumabalik. Pero, palagi ka pa rin niyang tinetext. Tanong ni Pauline sa kanya. Oo. Ibig sabihin, interesado pa rin siya sa'yo. Parang gano'n na nga yun. Dapat ngayon pa lang, kumilos ka na, Janine, para hindi na siya makaporma, sabi ni IC. Anong gagawin ko? Ngayon pa lang ay iwasan mo na siya. Huwag mong sagutin yung mga tawag niya. Huwag ka na mag-reply sa text messages niya at pagtaguan mo siya pag ninalo ka sa bahay. Hindi ba nakakahiya yun? Mas nakakahiya magka-boyfriend ka ng isang lalaking for rent. Wala naman akong balak na sagutin siya. Pero nababaitan ka sa kanya at nagagwapuhan, singit ni Pauline. Baka mamalayan mo na lang na in love ka na pala sa kanya. Sometimes, nagiging sobrang stupid ang mga puso natin. Sa bagay, wala naman talagang common sense ang puso. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Si Charlie ang tumatawag. Huwag mong sagutin, atas ni IC sa kanya. Umpisahan mo na ngayon ang pag-iwas sa kanya. Baka importante ang sasabihin niya. Janine naman, wika ni Pauline. Ano namang importante ang sasabihin niyan sa'yo? Ang connection niyo lang naman sa isa't isa nung gabing nabaliw ka pang sumandali. Sige ka, sabi ni IC. Pag palagi mong ini-entertain yan, magkakalakas loob yan, naligawan ka. Pag ngayon pa lang iniwasan mo na yan, matatakot na yan manligaw sa'yo. Marirealize niya na hindi kayo bagay. Maliligaw na lang siya nang katulad niya ang hanap buhay. Nasasaktan siya na minamaliit ng mga kaibigan niya si Charlie. Pero totoo naman na sinasabi ng mga ito. At para sa kapakanan din niya yon. Totoo namang magaan ang loob niya kay Charlie.
She was physically attracted to him too. Konting tulak na lang, baka kapamahal na ito sa kanya. Parang ang pagtingin din sa kanya ni Charlie. Ang hula niya ay naghihintay lang din ito ng pagkakataon upang ligawan siya. Patuloy sa pagtulog ang cellphone niya. Mas maganda kung hindi mo lang basta sasagutin ang mga tawag niya, Janine, sabi ni Pauline. Iisipin niya kasi, baka wala ka lang sa tabi ng cellphone kaya hindi mo masagot ang tawag niya. Mas maganda kung i-reject mo ang mga tawag niya para malaman niyang ayaw mo talagang sagutin ang mga tawag niya. Kung nag-iisip yan, which I think he does, maiisip niyang ayaw mo na ng komunikasyon sa pagitan nyo. I'm sure he'll get the message. Kung mahihiya siya sa sarili niya at may konti siyang respeto sa iyo, ay hindi na niya itutuloy ang anumang balak niya sa iyo. Siya na mismo ang iiwas. Dinampot niya ang cellphone niya. Ng mga sandaling iyon ay tumutunog pa rin. She rejected Charlie's call. Tumunog uli iyon pagkaraan lang ng ilang sandali. She rejected it again. Patayin mo na. Suggestion ni IC. Para malaman niyang hindi aksidente ang pagkaka-reject mo ng tawag niya. She turned her cellphone off. Simula sa araw na iyon ay iiwasan niya si Charlie. Pag-uwi ni Janine mula sa mall, ay dinatnan niya sa loob ng bahay nila si Charlie. Ang kanyang ina at si Kathleen uli ang umiestima rito. Nag-alala raw siya sa iyo, salubong sa kanya ng kanyang ina. Inagkan niya ito sa pisngi. Si Kathleen ay nanatili nakaupo pero nakatingin sa kanila. Nagtalo ang isip niya kung magdadahilang masama ang pakiramdam at magsasabi kay Charlie na hindi niya ito maharap o iistimahin na lang ito at sasabihang wala ito maasahan sa kanya. Pero ipinasya niyang harapin na muna ito at maghintay ng pagkakataon upang masabi niya rito kahit na ang maging kaibigan nito ay ayaw niya. Naupo siya sa tabi ni Kathleen. Nakapagitna ito sa kanila ni Charlie. Tatayo sana ang kanyang kapatid upang umiba ng pesto pero naagapan niya ito sa kamay. Diyan ka na lang. Utos niya rito. Hindi na ito nagpumilit na tumayo. Ginabi ka, puna ng kanyang ina. Saan ka ba galing? Sandali siyang nag-isip bago sumagot. Kasama ko po ito. Pagsisinungaling niya. Manliligaw niya dati ito. Nakasabay nito sa panunuyo sa kanya si Vernon. Matagal siyang namili sa mga ito bago nagpasyang si Vernon ang sagutin. Simple lang ang dahilan kaya ito ang sinagot niya. Mas may nararamdaman kasi siya rito. Apparently, she made a bad choice. Isang araw lang pagkaraan na mahuli niyang may kasamang ibang babae si Vernon, ay tumawag agad si Basil sa opisina nila. Ang hula niya ay si IC ang nagbalita rito. Kaibigan nito ni IC. Ito ang nagpakilala sa kanya sa lalaki. Parang gusto na naman kasing uling manligaw ni Basil. Nagyaya na agad ito lumabas sila. Tinanggihan lang niya. Mas gwapo at parang mas mabait si Charlie kaysa rito. Mabait din naman si Basil. Pero talagang lamang pa rin ito kay Charlie. Basil was a real engineer. He was a mechanical engineer working in a car company. Disente ang trabaho nito. Walang manlalait sa kanya kapag naging nobyo niya ito. May inggit, mayroon. Disente at mayaman kasi ang pamilya ni Basil. Kaya nga, takang-taka siya sa sarili niya kung bakit ang hambog na si Vernon ang pinili niya kaysa rito. Pareho namang well-off ang pamilya ng mga ito pero mas mabait si Basil kaysa kay Vernon. Katunayan, halos lahat ng kaibigan niya ay mas gusto si Basil kaysa kay Vernon. Hindi talaga nag-iisip ang puso. Bakit mo kasama yon? Tanong ng kanyang ina. Nagyayaho siyang lumabas. Nanliligo ba uli sa'yo yon? Sumunod na tanong ng kanyang ina. Opo. Walang gatol na sagot niya. Si Basil naman siguro ang nagkakanda samid-samid ng mga sandaling iyon. Nakita niya ng limlim ang mukha ni Charlie. Naapektuhan kaya ito sa sinabi niya? Malamang. Hindi na uli kumibo ang kanyang ina. Bakit ka nadalaw? Tanong niya kay Charlie. Tinatawagan kita sa cellphone mo kanina pero walang sumasagot. Pagkatapos, may nag-reject ng tawag ko. Kwento nito. Nag-worry ako.
Alam ko namang hindi mo i-reject ang tawag ko. Baka kako, may nangyayaring hindi maganda sa'yo. Tumawag uli ako kanina habang pupunta rito pero naka-off ang cellphone mo. Lalo akong kinabahan. She could see on his face that he was genuinely concerned. Naubusan lang ako ng battery. Pagsisinungaling uli niya. Gusto sana niyang sabihin sinadya niya iyon pero nagpigil siya dahil kaharap pa rin nila ang kapatid niya at ang kanyang ina. Naubusan ako ng battery. Pagsisinungaling uli niya. Gusto sana niya sabihin sinadya niya iyon pero nagpigil siya dahil kaharap pa rin nila ang kapatid niya at ang kanyang ina. Tumayo ang kanyang ina. May iwan ko muna kayo. Paalam nito bago naglakad patungo sa kusina. Si Kathleen naman ay nanatili lang nakaupo. Kinuha niya ito sa tinging nagtataboy. Saka lang ito tumayo. Aakyat mo na muna ako, paalam nito. Saka tinungo ang hagdanan. May sasabihin sana ako sa iyo, sabi ni Charlie. Nang mawala na sa paningin nila si Kathleen. Ako muna ang may sasabihin sa iyo, aniya. Yung binanggit ko kanina, si Basil. Hindi ko lang siya manliligaw. Desidido siyang tapusin na ang anumang ugnayan mayroon sila ni Charlie. Siya rin ang mahihirapan kapag tuluyang mahulog ang loob nito sa kanya. Hindi niya kaya iyong lalaitin siya ng lahat ng kakilala niya. Araw-araw ay ipinapakita ni Charlie sa kanyang hindi ito mahirap mahalin. Araw-araw ay pinadaraman nito sa kanya na mahalaga siya rito. Sinagot ko na siya kanina. Pagpapatuloy niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkagulat na gumuhit sa mukha ni Charlie. At pagkatapos ay ang panlulumong hindi rin ito nagawang itago. Pinalis agad niya iyon sa isip niya. Hindi siya dapat magpatangay sa kung anumang nararamdaman niya para kay Charlie. Ang bilis no? Pilit ang ngiting sabi niya. Matagal na rin naman kasi kaming magkakilala. At matagal na rin kasi siya naliligaw sa akin. Malakas ang loob niyang gamitin si Basil dahil hindi naman ito kilala ni Charlie. Kung sakali ay hindi mabiberifikan nito ang katotohanan ng sinasabi niya. Ang mahalaga ng mga sandaling iyon ay ang maitaboy na muna niya ito. Ilang sandali ring nanahimik ito bago nagsalitang muli. Pwede naman siguro tayo maging magkaibigan. Pwede, nag-aalang ang sabi niya. Pero mas maganda kung huwag na lang. May malaking bakit na nakaukit sa mukha ni Charlie nang tingnan siya. Siloso kasi si Basil. Baka pag-awayan pa namin yung pagiging magkaibigan natin. Paliwanag niya. I just came from a heartbreak, diba? Masakit naman kung mauulit ito. Parang may bikig sa lalamunan niya habang nagsasalita. Sumasabit sa lalamunan niya at sumusugat doon ang bawat salitang binibigkas niya. Sana naiintindihan mo. Parang maiiyak na si Charlie. Tumungo ito bago sumagot. Kung yan ang gusto mo. Tumayo na ito. Aalis na siguro ako. Hindi niya pinigilan ito. Inihatid niya ito sa pintuan. Janine, tawag nito sa kanya. Tumingin siya rito. Hinintay ko naman ang gustong sabihin nito. Gusto ko malaman mo na mahalaga ka sa akin. Hindi siya nagpakita ng reaksyon. Ngumiti lang siya ng matipid. Paglabas nito ng pinto, ay hindi na nito inihatid sa gate ng bahay nila. Isinara na niya agad ang pinto. Sumandal siya sa pintuan. Kinokontrol ang sarili na mapaiyak. Bakit ba hindi na lang naging janitor si Charlie? O jeepney driver? O kahit ano pang mababang klase ng trabaho? Basta huwag lang iyong kasalukuyang trabaho nito. Tama lang yon. Wala ka ng problema ngayon. Sabi ni Pauline na ibalita ni Janine dito sa telepono ang ginawa niya kay Charlie. Nasa sariling kwarto siya ng mga sandaling yon. 3 oras na mula na magpaalam si Charlie. Malino pa rin sa isipan niya ang lungkot na rumihistro sa mukha nito. Paano ngayon yung kay Basil? Nag-alala ang tanong niya. Siya ang ginawa kong pantaboy kay Charlie. Wala yon. Hindi naman sila magkakilala. Pero pwede mo namang gawin totoo yun. Mukha namang may balak uling manligaw sa'yo si Basil. Kahit naman nung kami pa ni Vernon ay nagpaparamdam pa rin sa akin yon.
Sabi mo noon, may nararamdaman ka sa kanya kahit konti, di ba? Oo. Naroon pa rin ba ngayon yun? I don't know. Nandyan pa siguro yun. Natatakpan lang ng galit mo kay Vernon. Puro negatibo pa kasi yung nasa dibdib mo eh. Pag nawala na yan, magre-resurface na yan ng mga positive feelings mo. At baka isa sa mga magre-resurface yung dati mong feelings kay Basil. Ewan, why don't you go out with him again? Kabibreak lang namin ni Vernon. So what? Anong gusto mo? Maghihintay ka pa ng 1 taon bago makapag-date ulit? Ano yon? Parang babang luksa? Hindi naman namatay si Vernon. Sana nga namatay na siya. Natawa si Pauline. Alam mo, ang weird mo talaga pag galit ka. Kaya kung sino-sino ang nakikilala mo sabi nito. Automatikong may gumuhit na kirot sa dibdib niya. Mabait naman si Charlie. Ipinagtanggol pa. Alam mo, dapat talaga makipag-date ka na lang sa ibang guy. Yung hindi ka diri ang trabaho. Baka isang araw, magising ka na lang na in love ka na kay Charlie na yon. Naku, kukutusan kita pag nangyari yon. Hindi mangyayari yon, sabi niya. Pero, alam niyang hindi siya sigurado sa sinabi niyang iyon. Alam niyang pwede talaga siyang gumising isang umaga na nasakop na ni Charlie ang puso niya. Napakislot si Janine nang tumunog ang cellphone niya sa tabi niya. Nasa opisina siya at abala sa harap ng computer monitor. Iniisip kasi niyang baka si Charlie ang tumatawag at makiusap na mag-usap sila o magkita. Hindi kasi niya alam kung magkakaroon siya ng lakas ng loob ulit na hiyain ito at Tita Boy. Kinuha niya ang cellphone niya. Si IC ang tumatawag. Bakit? Tanong niya rito. May gagawin ka ba mamayang uwian? Wala naman. May time ka para mag-dinner? Sige, saan tayo kakain? Hindi ako ang kasama mo. Sino? Si Basil. Bakit ikaw ang nagyayaya sa akin? Ginawa akong padrino Nahihiya na raw na yayain ka. Palagi naman daw siyang nare-reject. Baka raw pwedeng ako ang magkumbinsi sa'yo. Ano akala niya? Hindi kita kayang tanggihan? Parang ganun na nga. Pwes, nagkakamali siya. Tatanggihan mo ako? Ipapaya mo ba ako kay Basil? Tinatamad pa ako maglalabas Akala ko ba gusto mo makalimot? Don't worry. Buradong-burado nasisip ko si Vernon. Ayoko nang isipin yon dahil masisira lang ang araw ko. Si Charlie ang tinutukoy ko. Hindi siya nakaimik. Pag hindi mo nilibang ang sarili mo, baka tuloy ang kamalaglag sa lalaking yan. I will tell you something. 2 nights ago, napadaan ulit ako sa lugar kung saan nakita natin noon si Charlie. Nakita ko ulit siya doon. Parang naghihintay uli ng alam mo na, may mga kausap siyang lalaki na siguro ay makagaya niya ang trabaho. Nakaramdam siya ng panlulumo. Are you going out? Pukaw ni IC sa pagkatahimik niya. Sasama ako sa kanya kung kasama ka. Paano kayo magkakahulugan ng loob kung nakatunganga ako sa inyong dalawa? Baka kami pa ni Basil ang magkain laban. Hindi maganda. Kayo na lang. Harmless naman si Basil. Walang date kung wala ka. Sige na nga. Habang nilalapag niya ang cellphone niya, ay si Charlie ang nasa isip niya at ang binanggit ni IC na nakita nito sa lugar na unang kinakita niya ang binata. Gusto niya maawa rito. Sa isang Italian restaurant, nagpunta sina Janine, Basil at IC. Tulad ng dati, ay asikasong-asikaso si Janine ni Basil. Mula sa pagsundo sa kanya sa opisina niya, sa pagsakay sa kotse, sa pagbaba roon, sa pagpasok sa restaurant at sa pagupo. Parang ang hindi rin nila kasama si IC. But IC didn't mind. Habang kumakain, ay nasa kanya rin ang atensyon ni Basil. Kahit si IC ang nagsasalta, ay sa kanya ito nakatingin. Parang hindi nito kilala si IC ng gabing iyon, na para bang silang dalawa lang ang tao sa mundo. Palagi nitong ipinaparamdam sa kanya na espesyal siya rito. Kaya nga nagtataka siya sa sarili niya kung bakit si Vernon at hindi ito ang sinagot niya.
Nasundan pa ang paglabas nila ngayon ni Basil. Hindi na nila kasama sa AC na mga sumunod nilang lakad. She was starting to get comfortable with him again. Pinsan, sakay ng taxi ay dumaan ulit siya sa lugar na una niyang kinakitaan kay Charlie pero hindi niya ito nakita roon. Ipinaikot-ikot pa niya ang taxi pero wala talaga ito. Hindi ba ito nagtrabaho ng gabing yon? O may kaulayaw itong customer ng mga sandaling yon? Hindi naman katakataka kung maging mabili naman si Charlie. Nalilito na siya sa sarili niya. Gusto ba talaga niya mabura sa isipan niya si Charlie? Oo, ang isinagot ng isip niya. Kung ganoon, ay bakit hindi lang ang isip ang inaaksyon niya rito, kundi pati panahon? Baka nga nakalimutan na siya nito. Mula nang itaboy niya ito, ay hindi na siya ulit tinawagan nito. Even the regular text messages he was sending her had disappeared. Maybe he didn't really love her. Or maybe he really loved her that he was so devastated when she told him she already had a boyfriend. May mga lalaki talagang kapag binigo ng isang babae ay hindi na nagpapakita pa sa nasabing babae. Pagkaraan pa ng ilang araw ay nagtapat na uli sa kanya si Basil. Kahit konti, hindi nabawasan ng pagmamahal ko sa iyo, sabi nito sa kanya habang kausap niya ito sa telepono. I was always praying na sana ay magkaproblema kay ni Vernon at mag-break para magkaroon ulit ako sa iyo ng pagkakataon upang ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. May palagay siya na nagsasabi na totoo si Basil. Na totoong hindi nabawasan ang nararamdaman nito sa kanya kahit pa nagtagal din ng 2 taon ang relasyon nila ni Vernon. Hindi naman kasi ito nawala sa paligid niya. Nagpapadala ito ng regalo sa kanya tuwing may okasyon. Ito pa mismo ang nag-aabot sa kanya. Pinagsisilosan nga ito noon ni Vernon. Hindi lang niya alam kung sinasadya nitong pagsilosin si Vernon para mag-away sila. Kaya siguro kami nagkahiwalay ni Vernon, sabi niya. Ipinagdasal mo pala. Siguro nga, sinasadya nito na pagsilosin noon si Vernon. Natawa ito ng marahan. Kasalanan ba yon? Ewan ko. I love you, Janine. I think I was born to love you. Basil was a good guy. May nararamdaman na ulit siya rito kahit papaano. Bagamat, mas malalim pa rin yung nararamdaman niya para kay Charlie. But, Charlie was not a decent guy. Si Basil, oo. Kung hindi siya gagawa ng paraan, baka yumabong nga ng yumabong ang pagtingin niya kay Charlie. Itinaboy na nga niya ito. Kailangang panindigan niya ang desisyong iyon. Ilang araw pa nagdaan at sinagutan niya si Basil. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang mga susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.